mensahe po ngayong umaga dyan po sa unang Korinto, chapter 3. Ayan. Huwag po tayo ng konting hamon po ng salita po ng Diyos. Verse 13 hanggang 15. Ayan, sabi po sa Tagalog, 1 Corinthians 3:13-15. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, sa kanyang itinayo sa ibabaw niyaon siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya na kanyang sarili ay maliligtas, gayan may tulad sa pamamagitan ng apoy. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataong muli ay makarating sa lugar po dito sa Gapan, sa lugar Panginoon, sa simbahan na kung saan ay nagmula po ang inyong abang lingkod. Salamat Panginoon, maging sa amin pong mahal na pastor, Pastor Ferdy, even si Sister Ningning, tuti Panginoon at ang kanyang pamilya. Salamat Lord sa pagkakataong muli ang iyong mga salita ay maipangaral. Muli Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pag-unawa po nito, maging hamon po sa amin at patuloy po namin makita ang iyong kabutihan. Panginoon, muli niyo Panginoon, akong itago sa inyong likuran. Ang mga salita po ninyo Panginoon, ang makita ng bawat isa upang ito Panginoon ay maging pagkapala po sa amin. Salamat po Diyos, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Ayan, so marami na pong panahon na tayo ay talagang na-sidetrack nitong COVID. At ngayon po ay ito namang vaccine. So marami ho ang patuloy na natatakot. At minsan ho ay naging dahilan din para yung ating pong ginagawa po na paglilingkod sa Panginoon ay maapektuhan. Pero ngayon po, ay hindi naman na tayo ganung kahigpit. Unlike po sa ibang lugar, lalo na po sa Isabela. So marami pa po diyang case ng COVID. Pero sa atin po, biyaya po ng Panginoon, salamat po at tayo po ay medyo okay na. So hindi na tayo ganung kahigpit at ang lahat po ay nagagawa na. Kung natatandaan po natin, noong mga panahon po, isang taon na ang nakalipas, pati ho ang pananambahan ay apektado ng COVID na ito. Pero ngayon po ay napili ko po ito at isa po sa nakikita ko po siguro na kailangan din po ng mga kapatiran upang maunawaan po nila at makita po nila yung biyaya po ng Panginoon. So kung babalikan po natin yung ating pong text, dun sa verse 15, sinabi po dito na ang kung gawa ng sino man ay masusunog, ay malulugi siya. Ngunit siya na sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. So sabi ho ng Panginoon dito, everything ho na gagawin po natin sa Diyos, pagkamat alam po natin na lahat po naman ito ay meron pong accountability sa Panginoon. At ngayon po, even ating pong mga kapatid din po sa pananampalataya ay naapektuhan po ng, sabi nga natin, ng COVID o ng vaccine ngayon. Pero bilang Kristiyano po ay dapat po makita po natin na hindi po tayo dapat mahadlangan. At ang masakit po, yung sinabi po ng Biblia na yung ating pong mga gawa ay malulugi. Pag sinabi yung salitang malulugi, mababaliwala yung ginagawa natin. Pero tinan natin, tumingin po tayo ng 5 bagay na mag-challenge po sa atin. Para po yung sinabi ng Bible na yung mga gawa po natin ay hindi po malugi o mawala. Una po, dito po sa Matthew chapter 7, verse 26. Ayan. Una po ay yung tinatawag po na not hearing and obeying the words of God. Marami na ho tayong alam sa salita ng Diyos, marami na ho tayong napakinggan, pero ang question ho ay nagagawa ba natin?
So tingnan po natin, Matthew 7, or sabi 7 po, umpisahan po natin sa 24. Ang sabi po dyan, kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpat ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. So una po sabi po dyan, para po yung ating ginagawa ay mabaliwala, sabi po rito yung hindi po natin pakikinig at paggawa o pagsunod sa salita po ng Diyos. Alam niyo po, may kasabihan po na marami tayong sinasabi pero hindi natin ginagawa. Ang salita po ng Diyos, alam po natin, ito po ay pagkain po ng ating kaluluwa. Alam naman po natin yan sa Matthew chapter 4 and verse 4. Diba, sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, sabi mo ng Panginoon dito, kung tayo po ay nakikinig at hindi natin ginagawa, ay para lang daw po tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan. At pag sinabi pong buhangin, yan ho ay mabuhay. Kahit anong itayo nyo dyan, ay pag gumangin, sabi nga dito, gumagyo, yan ho ay madaling babagsak. So baka ito po ay maging dahilan para tayo ay malugi. So kailangan po natin not only hearing the words of God, but also to pay it, to keep it. Kailangan ho gawin natin. Ano ba sabi ng James 1:22? James 1:22 o Santiago 1:22. Ang sabi po ng Biblia, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapagkinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Isipin niyo po, yung palang pakikinig natin ng salita ng Diyos na hindi naman natin ginagawa, ay dinadaya lang po natin yung sarili natin. Alam niyo po, pag sinabi yung salitang dinadaya, hindi ho maganda. Di ba? Sa atin ho ngayon, ayan, darating na naman po ang eleksyon. Di ba? Magkakadaya na naman. Masakit ho sa kanila yun. Pero ang sabi ho ng Bible, kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa, ay dinadaya mo lang yung sarili mo. Ibig sabihin, baliwala lang sa'yo. Kaya po tayo, kinakailangan natin na yung salita ng Diyos na ating pong sundin. Gawin natin, lalo na ho ngayon. Marami ho ang hindi nakakaganap ng gawain po ng Panginoon. Tama po? Marami ho ngayon, marami hong dahilan. Pero sabi naman ng Bible, ng kasabihan, if there's a will, there's a way. Amen? Tayo po, ang dami lang ho nating dahilan. Isa ho sa pinuturo po ng Panginoon sa atin, yung tayo po ay manambahan. Sabi nga po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembly. Pero ang masakit ho, nagiging way ho yan para yung Kristiyano, hindi ho manambahan dahil natatakot. Wala ho tayong dapat katakutan. Sabi nga po ni Pedro, mas kinakailangan natin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Noon po dumating po yung time na talagang nagkakahigpitan. Alam nyo naman ho yan. Lahat po tayo binabawal sa mass gathering. Inabot po talaga na lahat po. Kayo, naalala ko, meron din kayong mga live streaming. Kami ho kasi walang live streaming. Kasi wala akong cellphone maayos. Ay, hindi pala akin to. Diba? So, sabi ko, wala tayong live streaming. So, ginawa ho namin talagang kahit isa yan, dalawa, tatlo, face-to-face pa rin. Kasi binibiro ko yung mga miyembro namin dahil, ayan, nakarating naman sila, ma'am. Sabi ko, bago pa dumating yung mga pulis, nakapasok na kami sa bodega. Kasi po yung aming timbahan, ang sambahan po doon, bodega. Andun lang ho kami sa pinakasibe. Ang ginawa ko po, nilagyan po namin ng harang na buho. Pag doon ho yan, parang yung mirror lang yun na nakikita mo nasa labas, hindi mo nakikita nasa loob. Sabi ko sa kanila, bago po makapasok yung pulis, nandun na tayo sa bodega. Hindi na tayo makikita. At ang sabi ko, isa pa po, hindi ho masamang makiusap. Amen? Naniniwala naman ho ako, pag tayo ay nagset makiusap, pagbibigyan naman ho tayo. So ang ibig ko lang po sabihin, marami ho ang naapektuhan po. Pero sabi ko po, hindi ho dapat nangyari. Kasi kaya naman ho natin Hindi naman ho siguro linggo-linggo mag-o-observe itong mga pulis. Ano? So sabi ho dyan,
kung tayo daw po ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi natin ginagawa, ito po ay ginagawa po natin, sabi niya na, dinadaya natin yung ating sarili. So gawin po natin yung best natin. Kahit ano po mangyari. Ngayon po natutuwa ako, may mga senior na rin yan. Sino po mga senior dito? Ayun, meron isa ron. Yung si Missy, senior na rin. Ayun, si Nanay. Diba? Pero salamat sa Panginoon kasi nandito sila. Amen? Hindi o naging hanlang, alam mo, nakakalungkot yung mga malalakas naman. Asan? Diba? Ang daming dahilan. So sabi ko dyan, una, yung ating pong ginagawa ay masasayang kung saan yung hindi po natin pakikinig at pagsunod sa salita po ng Diyos. Hindi ho lang basta nadinig, kundi dapat po sinusunod. Pangalawa, ano po hindi masasama? Bakit po masasayang yung ating pong ginagawa sa Panginoon? Pangalawa, lack of faith. Kulang mo ng pananampalataya. Alam niyo, sabi ng Bible sa Hebrews 11:6, ang Diyos nalulugod. Doon po sa tao mayroong pananampalataya. Kung walang pananampalataya, you cannot please God. So dito po, tingnan natin. Pangalawa, yung lack of faith po, na pwede maging dahilan po ng ating pong kalugihan, yung pong sa ating Panginoong Jesucristo. O Panginoong Jesus Christ. Kasi po yan ho talaga yung natin hope natin Wala nang iba. Tingnan ho natin sa Matthew 17. Tingnan ho natin dito yung mga disipulo. Ito po yung pagpapagaling. In healing, sabi po dito. 17:15-20. Sabi po rito, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siyang nagsusuba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa inyong mga alagad, at hindi niya siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, o lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan niya, siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula sa oras ding yaon. Nang magkagayon, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, bakit baga hindi namin naipalabas yaon? At sinabi sa kanila, dahil sa kakaunti ng inyong pananampalataya. Sapagkat sinasabi ko, kung mayroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng bini ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito'y lumipat. O lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. So tingnan niyo po, dahil hindi sila nagtiwala sa Panginoon, hindi ho sila napagpagaling. Alam naman ho natin, sa panahon nila, pag nagpagaling ka sa pangalan ng Panginoon, hindi ho sa atin. Ang problema ho kasi sa sarili natin tayo nagtitiwala, hindi sa Diyos. Alam niyo, sa panahon na ito, marami pong apektado ng COVID. Di ba? Even the businesses, talagang hindi man siguro lugi, pero mahina benta. Di ba? Kasi walang lalabas Pero sabi ng Panginoon dito, yung mga disipulo na hindi nila mapagaling kasi nga lack of faith. Ano sabi ng Bible? Yesu Cristo, kung meron kang kasing liit na butil ng mustasa, pwede mo sabihin sa bundok, lumipat ka. Tandaan niyo po, wala pong imposible sa Panginoon. Basta meron lang po tayong pananampalataya. Yun ang importante. Kasi kung wala ho yan, sabi nga ng Hebrews, we cannot please God. Pangalawa, doon po sa Pedro po, sa Matthew 14. Matthew 14, yung siya po ay lumalakad sa tubig. Sabi niya sa verse 28, at sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daog at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niyang malalakas ang hangin at natakot siya, at nang siya'y
malulubog at sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. And 31, at pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang mga kamay at hinawakan siya at sa kanya sinabi, o ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Ito naman po. Tandaan niyo po, sabi ko rito, si Pedro, andun eh. Pero dahil nakita niya yung alon, maaaring nakita niya yung mga problema, lumubog siya. So sa atin po, ganun nangyayari. Amen? Ano ba sabi ng Bible? Looking unto Jesus. Dapat talaga sa Panginoon lang, wala nang iba. Ngayon sabi ho dito, nung si Pedro, ayun eh. Pero hindi ho siya lumingin, hindi ho siya naging concentrated sa Panginoon. Ano nangyari? Lumubog siya. So sa atin po, pwedeng mangyari po yan, na kung tayo po ay hindi po nakafocus sa Panginoon, pwede po tayong lumubog. Ano ibig sabihin ng lumubog? Pwede po tayong tumigil o pwede po tayong mawala. Dapat itong sa Diyos lang talaga. Huwag ho natin tingnan yung sitwasyon. Huwag ho natin tingnan yung mga taong nakapaligid po sa atin. Ang tingnan po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. So Kanya po tayo. Sa Kanya tayo magtiwala. Kasi kung lack of faith, sabi nga ng Bible, pag wala mong pananampalataya, sabi, walang nangyayari. Di ba? Ang pananampalataya kasi malaki ang nagagawa sa atin. Kaya sabi ho dito, kung bakit yung gawa ay atin po ginagawa sa Diyos, ay mawawalan ho ng kabuluhan, ay dahil lack of faith. Isang sample pa po, dun po sa storm. Dun po sa Mark chapter 4, verse 14. Basa natin sa 37. Mark 4:37. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinalpukan ang daong at mga alon na anupat ang daong ay halos natigib o natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng tukson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyong mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa ka. Tumahimik ka at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? So inulit na naman po. Ano man po yung bagyo dito? Alam niyo po, pag bagyo, alam mo natin yan, wala akong bagyo na basta ulan lang. Minsan pag mga signal number 3, 4, 5. May 5 ba? Di ba? Alam nyo, meron yung bagyo sa buhay natin. Amen? Pero wala akong bagyo na pwedeng gumupo sa atin. Kahit sa palagay natin, sabi natin, between life and death na. Tandaan po natin, nandyan po ang Panginoon. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya. Hindi natin pwede sabihin, wala na. Talagang wala na. 0-0. Pero sabi mo ng Panginoon, have faith in me. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, hindi pa huli ang lahat, habang buhay tayo. Di ba kasabihan nga, habang buhay, may pag-asa? Amen, kahit ano pa yan, kahit pag-asa ka na, di ba? May pag-asa pa din, kasi buhay tayo eh. Marami pa tayong pwedeng gawin. Pagpatay na tayo, wala na. Tama ba? Pero minsan nangyayari po sa atin, madali tayong subukuin, nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Panginoon, kaya ko to, andyan ka. Hindi mo ako pababayaan. Di ba sabi nga ng Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Amen? Pagdating mo sa bagyo, lahat po tayo may bagyo. Hindi man siguro signal number 3 o number 4, signal number 1, bagyo na eh. Di ba? So marami po, pero sabi mo dyan, dahil walang pananampalataya itong mga to, sabi ng Panginoon, wala kayong pananampalataya. Ano ginawa ng Diyos sa bagyo? Di ba isang salita lang ng Panginoon, tumigil, huminto. Minsan kasi sa atin, ako sa simbahan namin, lagi kong sinasabi, wala hong instant. Ang instant lang ho, kape, at saka noodles. Pero pagdating mo sa sagot ng Panginoon, tandaan nyo, lagi mo yung meron ng oras. Sabi nga sa English, in His time, in His will. Basta tuloy lang tayo, magpatuloy lang tayo sa pananalangin. Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Kahit anong bagyo pa yan, kahit Yolanda pa yan.
Di ba? Kaya ho natin yan kasi meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, yung tinatawag po na unfinished work. Ito, nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano po humihinto. Bakit humihinto? Hindi na kaya? Hirap na? Sabi nga natin, yung pananampalataya, dapat tuyahan tayo nasa atin. Tingnan po natin sa Luke chapter 14. Luke 14, 28, 30. Sabi po ng Bible, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang buhok ay hindi muna mauupo at tatansyahin ang halaga magugugol kung mayroong maipagtapos. Baka kung mailagay na niya sa pagtibayan at hindi matapos, ang lahat na makakita ay magsisimulang libakin na sasabihin, nagsimula ang taong ito ng nagtayo at hindi na kayang tapusin. Tayo mga Kristiyano, pinahintulad doon tayo ng Panginoon sa isang athlete o sa isang runner. Alam niyo ho ba ang runner? Kahit siya po yung sa tingin niya talo na, hindi naman niya nahinto eh. Ang runner po, pag yung runner, kahit na sabi mo bang kulelat na siya, tutuloy at tutuloy pa rin siya. Tatapusin pa rin niya yung takbuhin niya. Amen? Eh marami ho sa atin, nasa kalagitnaan pa lang, humihinto na. Tumitigil na. Eh hindi ho dapat nangyari. Iyan tulad natin yung sarili natin sa runner. Kulelat siya pero tuloy pa rin takbo niya. Sabi nga ng Panginoon, bagamat meron talagang gantimpalang naghihintay sa ating lahat. Kasi kanya-kanya ho tayo ng takbuhin. Tama ba ba? Kanya-kanya tayo ng takbuhin. Huwag ho natin ihintulad yung sarili natin sa iba. Madi-discourage po tayo. Isipin natin yung sa atin. Sige lang, tuloy lang. Isipin natin, ano yung kahihinatnan ng ating tatakbuhin. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ka man magka-reward, pero yung pagtingin sa'yo ng tao, matutuwa. Sa tao lang yun Di ba, minsan may mga pwede mag-comment sa atin, di ba? Buti pa yun kulelat na nga pero tinuloy pa rin yung takbo. Hindi pa rin huminto hanggang finish line. Di ba, lalo na ang Panginoon? Kung magtutuloy tayo, kasi kanya-kanya tayo ng reward Huwag natin kunin yung reward ng iba. Magtuloy lang tayo, kaya nga sabi rito, kailangan focus po tayo, alam natin kung bakit tayo tumatakbo. Hindi po yung hindi natin alam. Yun nga, sabi dito, malulugi po tayo. Ano sabi ng ating Panginoong si Kristo dun po sa John 17:4? John 17:4. Umpisahan po natin dito sa verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatid bagay si Yesu Kristo. Nilahati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawang ipinagagawa mo sa akin. Alam niyo, marami mo tayong trabaho. Ang kaligtasan mo hindi po natatapos na ligtas ka lang. Tama ba? Meron ho tayong mga basic na dapat kong gawin. Number 1 ho dyan, yung tinatawag po na pananalangin. Nananalangin po ba tayo? Baka nananalangin lang tayo pag may kailangan lang tayo sa Diyos. Sa church po, sabi ko, baka yung Panginoon, pengi noon na lang. Ang nangyayari, nangihingi lang tayo sa Diyos agad. Ni hindi nga tayo magpapasalamat sa Diyos na buhay pa tayo. Sa kabila ng problema, sa kabila ng COVID, sa kabila ng issue na yan sa vaccine na laging may side effect, na maraming namamatay. Gawin po natin yung trabaho po natin. At naniniwala ako, meron yung ganatimpala yan. Di ba isipin nyo, pananalangin, kulang na kulang. Kailan ho ba dapat manalangin? Sabi ng Bible, araw-araw. Tama ba ba? Si David nga umaga, tanghali, hapon.
Sa 2 Corinthians 5:17, ano sabi doon? Pray without ceasing. O, 1 Thessalonians 5:17, right? Di ba? Pray without ceasing. Pag sinabi yung ceasing, walang patid. Tuloy-tuloy. Ibig sabihin, walang oras. Pag ikaw ay kinikulis ng Panginoong manalangin, manalangin ka. Hindi naman kinakailangang lumuhod ka, pumikit ka, basta sinasambit ng iyong bibig. Sa panalangin lang kulang. Bible reading. Tayo rin, nagbabasa sa Bible. Sa church, sabi ko, kung yung kaluluwa natin ay x-ray, malnourished. Sabi niya, Pastor, ba't malnourished? Payat, malaki tiyan. Kasi bakit? Sa church na nanonourish, sa church na nagbabasa ng Bible, tandaan niyo po lahat ng Kristiyano dapat may Biblia. Amen? Kahit na hindi niyo lahat dala may cellphone. Pwede ka mag-upload dito ng ng Bible. Kaya hindi yung pahintayin. Pastor, yung Bible ko na iwan. Yun yung kung meron ka. Baka mamaya, Bible mo, Bible mo. Cellphone mo, kung ano rin nakalagay. Bible, wala. Diba? Kailangan nung araw-araw nagbabasa tayo ng Bible para lumakas tayo pagkain to ng ating kaluluwa Paano kung lalakas? Kami po sa Piñaranda, meron po kami tinatawag po na feeding program doon. Bago po kami magpakain ng mga bata, kung sino yung pakakainin namin doon, meron munang Bible verse. Hindi po kami basta magpapakain lang. Meron po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kahapon ako yung tinawagan ng mga kapulisan. Isinama ko doon sa feeding program at ang kasama namin po doon ay yung mga kababaihan ng aerobics na taga-sinisahan. O bago sila nagpagkain, Bible study muna ako. At yung ipatuwang-tuwa, yung pakilala pala ako, sabi niya si Pastor Palare, Bible reading. Baka hindi mo tayo nagbabasa. Ano pa yung basic natin? Pananambahan. Hebrews 10:25. Ang tao po napakadaling magdahilan pagdating sa pananambahan. Sumakit lang yung daliri, kalimtingan, wala na. Diba? Dadaanin ka pa sa ano ba sabi? Yung sakit ng kalimtingan, diba? Doon ka pa idadaan. Pastor, masakit ni kalimtingan ko. Sabi, kasama yung buong katawan niya, kinamad na. Nabagsakan na ng katawan. Diba? Dapat yung pananambahan, hindi ho yan pinababayaan. At hindi ho yan binabaliwala. Paano ka lalakas kung hindi ka nakakapakinig ng salita na Diyos? Tingnan niyo po pag may problema ka, at hindi mo nakakasama yung mga kapatiran mo, di ba mas lalo kang nanghihina? Kasi pag meron ka mga kapatiran, pwede mo naman silang kausapin, kapatid, pag-pray mo nga kami, kapatid, pag-pray mo nga kami. O di naiibsan yung dala mo, hindi yung ikaw lang mag-isa lahat, iniisip mo. Maganda ho meron mo tayo constant communication sa church. Kasi dito lang mo tayo nakikita-kita, di ba? Kung mabuti, kung nag-uusap niya, iba pa rin kasi yung iba pa rin po yung face-to-face Pwede mo naman sinabi sa cellphone, kapatid, pag-pray mo nga ako. Pero iba pa rin yung nakikita mo nasasabi mo sa kanya Ang hirap kaya mag-type. Lalo na yung kung load mo lang, tawag doon? Yung nare-register lang. Di ba? Pag 30 pesos Yun yung mga ganun, di ba? Ano pa po? Unfinished works ay po ito. Tingnan niyo po si Apostol Pablo po. Sa kabila nung mamamatay na siya, sabi po dito sa 2 Timothy 4:7. Basahin po natin sa verse 5. 2 Timothy 4 verse 5. Ngunit ikaw ay magpagil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawan ay ebangelista, ganapin mo ang iyong mga ministeryo. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sabi niya 7,
Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Amen? Sabi ni Pablo, I finished, sabi sa English? I fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Di ba? Si Apostol Pablo po, hanggang kamatayan, naglilingkod sa Diyos. Wala akong hadlang. Sabi nga ng Bible, even yung kulungan, hindi po naging hadlang sa kanya yan. Ilang beses po bang nakulong si Apostol Pablo? Hindi lang isa. Pero naging hadlang po ba yun? Hindi. Sa atin, COVID lang. Hadlang na. Pastor, ikaw nga ma-COVID, mamatay ka. Tama nga naman, di ba? Ikubi-gubi ko lang pong sabihin, kung pwede naman natin gawin yung paglilingkod sa Diyos, pwede naman. Di ba? Ang problema lang, ang dami nating dahilan. Sabi nga, kung ayaw, maraming dahilan. Kag gusto, maraming paraan. So, anong nangyayari ho? Puro dahilan lang. So, sabi ho rito, ginawa, ang paglilingkod po sa Diyos, kaya nga yung ating pong ginagawa sa Panginoon, tuloy-tuloy po. Wag tayong tumingin sa kaliwa or sa kanan. Sa kay Kristo lang tayo tumingin. Amen? Para po tayo ay hindi masayang ang ating ginagawa. And then, pang-apat. Sana lang ako pagkatapos ito. Unfaithfulness. Ayan. Ano ho ba unfaithfulness? Yung hindi pagiging matapat. Paano ba malalaman yung ating katapatan? Tandaan niyo po, kahit anong mangyari, kailangan nagtatapat tayo. Tumingin tayo ng isang sample, dun sa parable of the sower. Parable of the talents. Sa Matthew 25. Alam niyo man ito, yung parable of the talents, di ba? May binigyan ng 2, may binigyan ng 5, may binigyan ng 1. Ano yung ginawa ng 1? Tinago. Di ba? Matthew 25, verse 24. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay tao mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas ng hindi ko nahasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan, gayon pala'y binigay mo sana ang aking salapi sa nagsisimangalakal ng salapi, at ang aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alam niyo mo, marami yung binigay po ang Panginoon sa atin na talento na hindi ho natin ginagawa. Hindi ho natin ginagamit. So dito po, di ba, yung talento sinasabi po rito ay pera, sabi diyan. Hindi niya ginamit, sabi nung amo, dapat nilagay mo man lang sa bangko para tumubo. Kaso hindi yun ang ginawa Tinago lang niya sa lupa. So yung pagiging matapat, hindi. Bakit yun naman yung 2? Yung binigyan ng 5 at saka yung binigyan ng 2, sabi doon, dinoble yung binigay sa kanila. Sabi ng Bible, kung hindi tayo mapagkakatiwala sa maliit, hindi ho tayo pagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Sabi nga nung araw, usong-uso yung ipag-pray sila. Diba? Pag-pray, punta ng abroad. Pag-pray mo kami, pag-pray mo pastor. Pag nandun na kami, babalik kami sa church. Kung nasa abroad tayo, hindi na nabalik, nakalimutan ng church. Yung katapatan ko, hindi lang naman dun yung ating pong paglilingkod sa Diyos. Kailangan matapat tayo. May nakakakita at wala, dapat ginagawa natin yung gawain po ng Panginoon. Doon yung makikita katapatan natin. Ito po, yung ating ginagawa kayo, natutuwa ko kasi nung nakaraan, halos gabi-gabi yata tayo, meron kayong prayer meeting. Diba, naalala ko yun, gabi-gabi. Isipin po. Sabi po rito, masasayang na yung ginagawa natin kung hindi tayo magiging matapat sa Diyos. Dapat to magkaroon tayo ng tinatawag po na katapatan sa Panginoon. At sabi nga nung text natin kanina,
Lahat po ng gagawin natin, pag yan o hindi mo ginawa ng may katapatan, yan po ay masusulong. Tayo po ay malulugi. Ang gawin ho natin, maging matapat. Imbis na hindi maging matapat, dapat maging matapat tayo sa Diyos. Tandaan nyo, hindi nyo tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi nyo tayo pababayaan. Kami ho sa church namin, andyan nung akong may bahay, sa totoo lang ho, pagdating ko sa miyembro, talagang wala na makakayanan ng miyembro. Pero by the grace of God po, lahat magagawa po namin. Nung pumunta sila ma'am nung isang araw doon, may nagpa-dedicate pa. Kaso dumating 11:30 na. Sabi ko, grabe mga tao na po. Di ba? Isipin mo, 11:30 na. Sabi ko, pari man, magagalit na sa inyo. Pero maganda doon, yung recognition pa din. Siyempre, kahit paano, may abot-abot, yun yung blessing. And then, panghuli po, yung tinatawag po na negligence. Ano po ba yung negligence? Yung pagbabalewala. Yung para bang nakakalimot, may sakit tayong kalimot. Alam nyo, nakakalungkot ng mga Kristiyano. Sa amin po, pag hindi dumadalo, kahit paano dinadalaw ko, sasabihin ko, simba ka bukas ha. Ka ba naman sa akin, hindi ko pala bukas. Baka may Kristiyano rito, hindi pa alam kung anong araw. Di ba sabihin, Pastor, linggo pala bukas? Pabihira ka ba? Linggo na hindi mo pa alam? Ano sabi ng Hebrews 10:25? Not forsaking the assembly, huwag mo pabayaan yung paglilingkod. Kasi dyan tayo lalakas. Pag lagi mo natin pinapaliwala ang gawain ng Panginoon, wala akong mangyayari sa buhay po natin. Huwag tayong magtanong kung bakit o ano-ano yung dumarating sa atin na pagsubok. Kasi kulang tayo ng oras sa Diyos. Huwag nyo na sabihin sa church, kahit sa bahay. Dapat meron kayong oras para manalangin, may oras para magbasa ng Bible. Di ba? Yung may mga tindahan, dapat meron kayong mga babasahin man lang doon na pag may nagpunta, abot. Ang dami hong way. Kaya mangyayari, itong pinag-aralan natin, mangyayari, pag hindi mo natin nagawa lahat yan, yung ating pong ginagawa para sa Panginoon, mababaliwala po lahat yan. Naalala niyo ba yung sinabi ng Matthew 7? Yung sa 21 hanggang 23. Tingnan nga po natin. Di ba sabi ng 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi bagay nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ano sagot ng Panginoon 23? At kung magkagayi, papahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Yan ho yung masakit na pwede mangyari sa atin. Yan yung sinasabi natin magiging kaluwihan sa atin. Nakakala natin, naglilingkod tayo sa Diyos, nun pala hindi. Dito nga, sabi niya, dami nga nilang ginawa, di ba? Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mabuti, kung ano-ano. Sabi niya, hindi ko kayo kilala eh. Di ba? Sabi nga sa text, who you? Di ba? Yun yung masakit na pwede mangyari sa atin. Kaya yung text mo natin kanina, yung ating pong topic is about our world shall be lost. Kasi wala eh. Ginagawa ba natin ito with, sabi natin, faithfulness, katapatan, o ginagawa lang natin para ma-please lang natin ang tao? Di ba sabi ko ng Bible, hindi natin kailangan ma-please ang tao. Ang kailangan po natin ma-please ang Panginoon. Yung tao, wala yan. Darating yung time, tatalikurin ka rin ng mga tao na yan. Kahit na marami nagawa, minsan susumbat pa nga sa iyo eh. Pero ang Diyos, di ba sabi ng Panginoon, kung kulang ka ng pananampalataya o nakarunungan, sabi ng Bible, lumapit ka sa Diyos na hindi nanunumbat. Di ba? So bilang isang Kristiyano po, isipin po natin, ako sa totoo lang, ang dami na pong oras na nasayang po sa atin. Baka mamaya, nagdadahilan na lang tayo. Pag po tayong lumimot sa Diyos,
Sa totoo lang, wala ho tayong pag-asa kundi ang Panginoon. Sa buhay na ito at sa kabilang buhay, Diyos pa rin talaga, wala na iba. Kung meron mo nakakatulong sa tao sa atin, salamat sa Diyos. Maaaring ginawa siyang instrumento para tulungan tayo, pero Diyos pa rin. Lahat ng meron tayo, lahat ng meron yung mga tao ngayon, galing din sa Diyos yun. Sabi nga ng Bible, kung wala tayo, ano sabi ni Job? Lumabas siya ng wala, aalis siya wala. Kahit 5 duling, wala kang madadala. Eh ngayon no, yung iba, mahal na mahal yung trabaho. Sa Diyos, natutuwa ako eh. Pasabihin sa akin, Pastor, yung linggo, yung nga lang yung ano eh. Yung nga lang ho yung mabili. Yung nga lang ho kami babawi eh. Kung bilang dahil oras, linggo pa. Pag naman may piyesta, buti na lang, hindi usap piyesta ngayon. Si Pastor, tinulungan ko dati. Sabi ni Pastor sa akin, si Jing, may listahan niya ng piyesta eh. Diba? Sabi ni Pastor, may listahan daw ako ng mga piyesta. Oh. Alam niya kung saan piyesta. Diba? Samantalang pati sa Panginoon nakakalimutan. Yung piyesta hindi. Tandaan nyo, lahat tayo, kanya-kanya ho tayo ng pananagutan sa Diyos. Isipin ho natin, kung dumating tayo sa harap ng Panginoon, huwag yung sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Dapat ang sasabihin ng Panginoon, pumasok ka, aking mabuting alagad sa aking kaharian. Hindi yung I never knew you. So, kilaw tayo. At sa last verse po, ito po yan, pamilyan po sa verse natin. 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Para po sa ating last verse. My beloved brethren, sabi mo doon, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Hindi mo masasayang ang ginagawa natin sa Panginoon. Basta ano? Maging matatag, maging matibay, sumasagana sa gawa ng Panginoon. And then sabi niya, our labor is not in vain in the Lord. So yun yung maganda doon. Kaya sana po, bilang challenge, reminder po sa atin, so makita po natin na huwag dumating yung time sa atin na yung ating pong mga ginagawa para sa Diyos ay mabaliwala. So ngayon pa lang po, sabi ko nga po, lahat naman po tayo siguro ay guilty sa bagay na ito. So isa lang naman, just pray and ask forgiveness sa Panginoon. Salamat po, tayo po ngayon.